Hello everyone, good morning! Once again, I'm Anne of Bake Haven and I'm your baker for today. So for today mga ka-bakers, isa na naman pong recipe ang aking isi-share sa inyo. So ang gagawin po natin for today is our banana muffin. Ayan. So isa ito sa aking mga paborito talaga kasi sa amoy pa lang habang binibake mo, nakakatakam na talaga. And what more, pag natikman mo na, pag naluto mo na siya. So, may po-order kasi tayo ngayon, so i-share ko sa inyo. Again, i-flash ko ulit yung ating ingredients para i-screenshot nyo. And of course, at the end of this video, i-flash ko ulit para hindi nyo makalimutan. Shout out din po kay Ma'am City. Kasi interested po siya sa ating recipe. And sabi niya, gumagawa siya ngayon ng mga food. So gusto din daw niya i-try ang bread. So, Ma'am City, perfect ito ngayon. I hope Ma'am City panoorin yung video at sana po gawin niyo din po. Okay, so without further ado, let's start baking! Here are our ingredients. First, we're going to melt our butter. After niyang mag-melt, iset aside muna natin sa isang bowl. Then while cooling it down, mag-mash na tayo ng ating mga ripe bananas. Na-mash ko na to kanina mga ka-bakers, so hindi ko na lang siya nagawa ng video. Then we're going to put our sugar in the butter and then our eggs. Then we're going to put the vanilla extract. And then, i-mix lang po natin until na-combine siya ng mabuti. And after that, we're going to add our milk. And of course, finally, our ripe bananas na na-mash na po. And then, we're just going to mix it for about 3 minutes. 3 minutes or less. Siguro mga 2 to 3 minutes, ganyan. Hanggang mag-combine lang siya. Then, we're going to add in our dry ingredients. Kailangan nating i-sift para ma-break down yung ating flour. And then, we're going to put our baking soda, our baking powder, and then our salt. So, directly ko na siyang sinift dito sa ating mixture, guys. So, para diretso na din. And then after that, we're just going to mix them. Wag po natin masyadong i-mix or wag po natin siyang i-overmix. Basta hanggang ma-combine lang siya. Then after that, we're going to put na our chocolate chunks. Naubusan kasi ako dito ng chocolate chips, guys. So, chocolate chunks na yung aking nilagay. Actually, ang isang baker dapat resourceful. Kung naubusan ka nitong ingredients na ganito and then you have naman something na pwedeng ipalit, then you can do that. After that, guys, ilalagay na natin siya sa ating parchment. Medyo malaki nga lang yung nabili kong parchment dito, kaya nilagay ko siya dyan. And then, it's very important for me, guys, na i-measure. Kasi 50 grams yung ating banana muffin. So, kailangan 50 grams siya lahat. Para pare-pareho yung laki. And then, pag nalagay na natin, we're going to put na po our chocolate chips sa ibabaw. So, it's up to yung mga ka-bakers kung gaano kadaming chocolate chips ang gusto nyong ilagay sa top. And then, it's already ready to bake. We're going to bake it at 175 Celsius for 20 minutes. After 20 minutes, yan, ready na po siya to cool down. Yan na po ang ating banana muffin. Ang bango niya, guys. So, yan. While cooling it down, gawin din natin yung iba. Pwede tayong maging creative naman, mga ka-bakers. Kung gusto nyo ng ibang toppings, pwedeng-pwede. Ang pinaka-importante kasi dito is yung base natin. Kapag perfect and quality na yung ating base, pwede nyo nang haluan ng kung anong gusto nyo. Like, for me, I put the walnuts. That's my favorite. And white chocolate chips sa aking bunso. And yung sprinkles is the idea of my pamangkin. Okay mga ka-bakers, so nag-cool down na yung ating mga
banana muffins. And of course, titikman na natin. Ayan, so kung makikita nyo, meron siyang mga chocolate sa loob. Ito na pala yung mga ginawa nating iba. So, meron tayong white chocolate. Na paborito to ng aking bunso. Tapos yung walnuts, yung sprinkle naman yung orange. So, tikman din natin yan mamaya. So, tikiman tayo. Guys, ang lambot. Ang soft nito. So, lasang-lasa yung chocolate at saka yung banana flavor. Healthy po yung ating banana muffin kasi dark chocolate po yung ginamit ko dito. And ito rin po yung ating may pa-walnuts sa taas. So, ayan guys. Humusok pa kasi talagang ano siya, kakabig lang. Ayan. Ayan guys, oh. Lambot. Sarap. At syempre, this is a healthy version kasi walnuts yung nasa ibabaw niya. Ayan guys. Ang lambot. Kita pa yung usok niya. So what are you waiting for guys? I hope you're going to try our recipe. And please comment down below kung ano po yung suggestion nyo or comment nyo after nyo magawa itong recipe na to. So guys, thank you again for watching and I'll see you again soon. Bye guys! Once again mga ka-bakers, here is our ingredients. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Thank you!